ay dumadating sa point na nakakalimutan natin na may Panginoon tayo, nakakalimutan natin na siya pala'y magbibigay ng needs natin, nakakalimutan natin na hindi pala tayo dapat nag-worry kasi alam natin na mabuti yung Diyos natin. Kahit na mananampalataya na tayo. Alam dapat natin na tayo ay blessed na po, kasi ito yung mga bagay na nagpapatunay sa atin po kapag tayo ay nag-worry, yung tatlong dahilan na yon. At napakasakit po nun sa harapan ng Panginoon. Na kung hindi po natin yung nararamdaman, basahin niyo po yung Matthew 6 para malaman natin kung gaano katapat ang Panginoon, pero kinakalimutan natin yung katapatan ng Panginoon. At sinasabi natin na nakakalimutan tayo ng Diyos. Yung mga pangangailangan natin, nakakalimutan ng Diyos. Kaya imbis na magpasalamat tayo sa Kanya, na po, ang nangyayari po nagiging ganun yung mga thoughts natin. Yun yung nangyayari sa atin, kahit sinasabi natin na mananampalataya tayo. Mababa ang tingin natin sa sarili natin. Wala tayong faith. At masahol pa daw po tayo sa unbelievers. Kasi nakakakilala na tayo eh. Amen? So, ang pangalawa pong category na po, na ating pong pag-aaralan ay yung cares. Una, needs. Tapos na po tayo doon. Ngayon po yung cares. So tayo po'y manalangin sandali, Panginoong Ama, Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, alam ko po na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nangungusap. Panginoon, nagpapaalala at nagpapaalam sa amin ng mga bagay, Panginoon, na kailangan naming itanim sa aming mga puso at isip. Na tunay nga, Ama, na kung kami ay nakikinig lang sa salita mo at parang humarap sa salamin at pagkatapos tumalikod, Ama, na nakalimutan agad namin yung mga tinuturo mo sa amin. Lord, tunay nga na hindi kami lalago. Tunay nga na hindi kami mamumunga. Tunay nga na hindi kami makakaunawa, Panginoon. Dahil pinapabayaan namin na mahulog yung mga buto, Panginoon, at itangay ng mga ibon. Nakawin lang sa aming mga isip at puso. Kaya sa mga oras na to, Lord, dalangin ko yung protection, Panginoon, hallelujah, na itanim mo sa puso namin, yung pinakamatabang parte ng puso namin, Panginoon. Naalalahanin namin yung mga tinuturo mo sa amin kasi ito yung magpapalakas sa amin. Alalahanin namin yung mga tinuturo mo sa amin kasi hindi to basta-basta, Lord, salita na tinatanggap namin. Ito ay galing sa inspirasyon, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord, na pinapangusap mo habang kami natutulog. Lord, habang ako'y natutulog, gigisingin mo ako para kausapin mo ako, para lang ibaba itong mga salita na to. Dalangin ko, Panginoon, na mabigyan po ito ng halaga. Mabigyan ito ng importansya. Mabigyan ito, Panginoon, ng kapangyarihan. Mabigyan ito, Panginoon, ng buhay na magmanifest sa bawat isa. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga karakter namin, sa mga attitude namin, Panginoon, na hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan mo. Patawarin mo kami na nakakalimot kami. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, na para kami nagiging unbelievers, Lord, kahit nakikilala ka namin. Patawarin mo kami na mas ang tingin namin sa sarili namin, Lord, ay mas mababa pa kaysa sa ibon. Patawarin mo kami kung nawawala kami ng pananampalataya sa iyo, Lord. Lord, kung sino man sa amin yung nakikitaan mo, Panginoon, na nanghihina yung pananampalataya namin, Lord, hinihingi ko na dagdagan mo yung pananampalataya namin. Bigyan mo kami ng grace, Lord, na mag-increase yung pananampalataya namin sa iyo para hindi kami parang mga tupa, Panginoon, na walang pastol. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kong hinihingi yung dunong mo, yung karunungan mo, Panginoon, kung paano ka nagpapahayag ng salita sa akin. Lord, patuloy ka pa rin mangusap ngayon. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God, at maitanim po ito, Panginoon, at hindi manakaw, Panginoon, ng kaaway. Balutin mo ang gawain ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, at ingatan mo, Ama. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesu Kristo, Panginoon, at patuloy ka naming makilala ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon. In the mighty name and powerful name, Jesus, I pray. Amen and amen. So, pangalawa po natin, ang category po is cares. No? Yung pag-aalala. Alam niyo po ba na yung pag-aalala po, yung pagmamalasakit, cares sa English, ang pinaka-delikado.
Yung cares po, is very dangerous. Alam niyo po kung bakit? Hindi dahil bad siya, hindi dahil masama siya. Pero kasi ang pagmamalasakit po, ay part po ng human nature. Amen? Madalas tayong napapahamak dahil nagmamalasakit tayo. Kasi po ang pagmamalasakit, usually, ito yung nagbibigay sa atin ng anxiety dahil sa pag-aalala natin. Ito yung nagbibigay sa atin at nagtutulak sa atin para sa bukas dahil nag-aalala ka. Amen? Cares is dahil nagmamalasakit ka, di ba? Tinutulak ka nito sa bukas kahit wala ka pa naman sa bukas. Alam mo yun? Dahil nag-aalala ka sa baon ng anak mo bukas, di ba? Nandun ka na sa bukas, wala ka pa sa bukas. Amen? Dahil nag-aalala ka sa future niya, sa pag-aaral niya sa college, nandun ka na sa 12 years, bago pa 12 years, di ba? Nandun ka na. Yung mindset mo nandun na sa pag-aalala doon dahil nagmamalasakit ka sa anak mo. Amen? Delikado yung cares kasi yung pagmamalasakit po is not today. It's really about tomorrow. O sa mga susunod pa, at sa mga susunod pa, at sa mga susunod pa. At dahil yung bukas na yon, dahil sa bukas na yon ng pag-aalala mo, ikaw na yung nagto-torture sa sarili mo. And that is worse. Yun yung pinaka-worst kasi dinadaig mo yung kalaban, si Satan, no? Hindi naman talaga si Satan ang nagto-torture sa'yo eh. Ikaw ang nagto-torture sa sarili mo dahil sa pagmamalasakit mo. Sa anak mo, sa asawa mo, sa biyanan mo, sa mga tao sa paligid mo. Believers and unbelievers, mga kapatid mo, mga kapatiran, di ba? Natotorture mo yung sarili mo at nasisisi mo yung kaaway dahil nagkakaroon ka ng anxiety dahil sa pag-iisip mo at pag-aalala mo sa kanila, sa bukas nila. Kaya ito yung pinaka-tormenting sa isang tao. Kaya ito yung pinaka-delikado dahil nagmamalasakit ka. Kaya hindi pa man din dumarating yung bukas. Ano kay pambili ng gamot ng nanay ko? 'Di ba? Natotorture mo na 'yung sarili mo hanggang ikaw na ang bumabagsak. Tapos sisisihin natin yung kaaway kasi. 'Di ba? Demonyo kasi na 'yan eh. Lagi akong inaatake. Pero ang totoo, ikaw ang nagpahirap sa sarili mo. Ikaw ang nag-torture sa isip mo. Amen? Sabi ng salita na binasa natin, sino makapagdudugtong ng 1 oras ng buhay niya sa pag-aalala? Hayaan mong ang bukas, ang mag-alala para sa bukas. Pero kahit salita po yan ng Panginoon, dahil meron tayong human nature, ayaw natin tanggapin. Kasi, ang pagmamalasakit ay hindi pangangailangan. Uulitin ko po, ang pagmamalasakit ay hindi pangangailangan. Katulad nung unang pinag-usapan natin, yung una po, pangangailangan, needs. Ngayon po, pagmamalasakit. Dahil ang pagmamalasakit ay hindi pangangailangan. Merong mga taong involved dito. May mga tao na involved dito at inaalala mo yun dahil sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ka sobrang concern para sa bukas dahil sa nagmamalasakit ka sa iba. Na parang katulad nung nagkasunog, 'di ba? Sa Las Vegas nagkasunog po sa California nagkasunog. No? Nasunugan po sila, 'di ba? Nawalan sila lahat ng mga gamit nila. Natupok lahat. Pero niligtas naman sila ng Diyos. Amen? Buhay naman po sila. Maaaring nawalan sila ng tahanan, pero buhay sila. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ba ang buhay ang higit na mahalaga? Di ba po, just na pinag-uusapan natin, hindi ba ang buhay ang higit na mahalaga? Kasi paano kung naligtas mo nga yung bahay mo? Namatay naman yung buong pamilya mo, sino pang titira sa bahay na yun? Pero ano yung higit nating pinapahalagahan? Di ba po? Ano yung mas higit nating pinapahalagahan? Di ba?
mas parang feeling natin nawalan tayo kasi nasunugan tayo. O yung buhay ng mga tao na minamahal natin. Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng yung concern po natin about tomorrow, kung paano po natin paano tayo magkakaroon ng perfect peace. Amen? Kasi nakakalimutan natin, hindi ba ang Diyos ang nagdala sa atin dito? Mabuti at masama ang nangyari sa atin, hindi ba po ang Diyos ang nagdala sa atin dito? Kaya dapat meron tayong perfect peace. Na kailangan maset po natin yung mind natin sa ganun. Na ang reason po, ang reason why, bakit tayo nako-consume ng pagmamalasakit natin sa ibang tao? Ng negatively, ng nagiging negative. Kasi alam nyo po, kasi ang mind natin, ang mind daw po natin, ikaw at ako, ay hindi nakaset sa Kanya. Hindi nakaset sa Diyos. Amen? So kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, kahit na magmalasakit pa tayo sa isang barangay, hindi natin matutugunan yon. Dahil lahat ng pangangailangan nila, kasi naglalakad tayo sa future natin ng sarili lang natin. Walang Diyos sa buhay natin. Na kahit sinasabi natin, God will provide naman di ba? Di ba? God is the protection, di ba? God is the protector, di ba? Pero yung mga pinagmamalasakitan mo, amen, kinakain ka pa rin ng sarili mo dahil sa pag-iisip mo sa kanila. Kaya nakikita mo lahat ng bagay na pinagmamalasakitan mo, napupunta sila sa wrong. Amen? Napupunta sila sa wrong. Sa mali, dahil din sa mali natin na pag-iisip. Mali natin na pagsisimula. Mali natin na pagmamalasakit. Amen? Sabi po kasi dito, ang Panginoon po sa atin, kapag sinama mo siya sa buhay mo, napakalaking impact nun. Kasi sabi naman sa salita ng Panginoon, di ba? If God is with you, who against you? Pero kung babaligtarin mo yung salita ng Diyos na yun, kung wala nga namang Diyos na kasama ka, di ba? Di lahat against sa'yo. Di ba? Ganun lang po yun. Di ba? Kaya, kung ang Panginoon po wala sa atin, kaya nga pag bumabalik tayo, nagsisimula ulit tayo, sabihin natin sa Panginoon, Lord, paano na yung mangyari sa bukas? Ano na mangyari sa bukas ko? Then magdadasal tayo, Lord, by the blood of Jesus, di ba? Yet sinabi ng Bible sa atin na ililid daw tayo ng Holy Spirit, pero bakit hindi natin naririnig yung Holy Spirit? Kasi mali po tayo ng approach sa future natin. Kasi bakit po hindi daw tayo nag-a-approach? Hindi tayo nagtatanong sa consent ng Holy Spirit. Kaya without the inspiration of the Holy Spirit, kung wala tayong inspirasyon na nagmumula sa Holy Spirit, at wala po tayong direksyon na nagmumula sa Holy Spirit, at wala po tayong nagtuturo na Holy Spirit, sa palagay nyo, saan tayo pupunta? Diba? So meaning, kung wala kang direksyon, wala tayong inspirasyon, at wala pong nagtuturo sa atin, nag-a-approach lang tayo sa mga own understanding natin. Kaya kinukonsume tayo ng sarili natin. Hindi po natin pinag-uusapan yung demonyo dito, Tayo po ang nagko-consume sa lahat ng mga pinagmamalasakitan natin. Lahat ng iniisip natin. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Kapatid, may trabaho ka pa, ba't iniisip mo yung mawalan ka ng trabaho? Diba? Paano kung hindi mag-click yung business na to? Hindi mo pa nga sinisimulan hindi na mag-click. Amen? Diba po? Kaya minsan may problema tayo. Dahil, totoo na nagmamalasakit tayo. Amen? Pero hindi rin natin minamalasakit yung sarili natin na ibigay yung ating bukas para sa Panginoon. Kaya paano po tayo magsisimula na malasakitan yung ibang tao kung tayo mismo sa sarili natin, tayo yung nagiging Diyos ng sarili natin?
Hindi ba daw po natin ba alam na ang Diyos ay may better and greater plan para sa buhay natin? Para sa iyo at para sa akin. Kaya lang inuunahan natin yung Panginoon. Inuunahan natin yung Diyos sa mga plano niya. Inuunahan natin yung Diyos sa conclusion na meron tayo sa isip natin. Inuunahan natin yung Diyos sa mga tao na minamalasakitan natin. Amen? Yung parang nagiging crazy na tayo. No, kaya yung iba naninigarilyo, ba't ka naninigarilyo? Ba't ka nagiinom? Hindi, kailangan ko to kasi nai-stress ako. Kailangan ko to. 'Di ba? Ito yung mga nangyayari sa atin because yung ability natin to care. Dahil may abilidad tayo na magmalasakit sa ibang tao. Nagiging delikado po, no? Nagiging dangerous po sila. Nagiging dangerous yung pag-aalala natin sa ibang tao dahil sa mali po na paghakbang natin. Yung opportunity po, no? Na tayo, imbis na mag-isip, imbis na manigarilyo, mag-inom, imbis na magmalasakit ka, tas wala ka namang magawa, no? Imbis na opportunity sana po daw sa atin, ikaw at ako. Opportunity daw po sana yun sa atin na umupo tayo with the Lord, no? Para sa Panginoon, na magbigay siya ng revelation sa atin para sa bukas. Opportunity sana na umupo tayo para kausapin yung Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon kung ano ibibigay niya at ituturo niya sa atin para maharap natin yung bukas, hindi. Sobrang effort na ginagawa natin sa sarili natin na po dahil sa mga iniisip natin, dahil sa pagmamalasakit natin kung saan-saan tayo tumatakbo, imbis na makipag-usap sa Diyos. Kaya we failed. Kaya nape-failed tayo na po na umupo at lumakad kasama ng Panginoon. At makita ko ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi yung gagawin po muna natin yung kaya nating gawin, tapos babalik tayo sa Lord na, o ngayon, sige, ikaw nang gumawa. Kasi mali yung ginawa mo. 'Di ba? Yung ikaw na yung unang nagdesisyon bago mo konsultahin yung Panginoon. 'Di ba? Pag ganun yung way natin, yun tayo yung Diyos ng buhay natin. Yung pupunta lang tayo sa Kanya pag leftover na, okay, sige, nasa trouble na ako, tulungan mo na ako ngayon. Ngayon na yung turn mo. Parang ganun yung sinasabi mo kay Lord. O ngayon na yung turn mo, ikaw naman. Kasi ginawa ko na lahat eh. Ikaw naman. Ginawa ko na yung pagmamalasakit sa lahat eh. Kasi sabi mo, mahalin ko yung kapwa ko. Pero nakalimutan mo ba? No? Ang sabi po, malinaw po na sinabi, no po, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili. No, pero ang ginagawa natin, parang baligtad. Kasi parang nalito tayo dun sa unang utos. Ang unang utos po, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao at buong lakas. Parang ginawa mo rin sa pangalawang utos. Hindi naman niya sinabing mahalin mo sila katulad ng pagmamahal ko sa kanila. Hindi yun ang utos. Tama po ba, Tikat? Diba? Ang utos po ng Panginoon, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi katulad ng pagmamahal mo sa Diyos dahil walang makakapagmahal ng katulad ng pagmamahal ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kasi ang feeling natin, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, mahalin natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal niya. Walang kahit sino man, Ate Billie Jean, ang makagagawa na mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal ng Diyos because He is perfect. Pero nalito po yata tayo sa salita na mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Na ang tagal na nating mananampalataya, pero nagkakamali tayo ng pagtingin at pandinig sa sinabi ng Panginoon sa atin. Pagmamahal sa sarili mo.
'Di ba? Sa sarili mo kinumpara ng Panginoon. Kung paano mo mamahalin ang kapwa mo dahil walang kahit sinong makakapantay sa pagmamahal ng Diyos. Tama po ba, Ate Pabrin? Walang kahit sino sa atin. Tama ba, Ate Pabrin? Di ba po? Nagkamali tayo ng pangunawa. Kaya yung pagmamalasakit natin, parang feeling natin, di ba, ibibigay na natin lahat-lahat kahit mahubaran ka pa. Ganun mo ba mahal yung sarili mo? Yung huhubaran mo na yung sarili mo para lang ibigay mo sa kanila? Hindi na yung pagmamahal sa sarili. Na po, nagkakamali din tayo, nagkakasala na rin tayo sa Panginoon kasi hindi mo na rin minamahal yung sarili mo kasi wala nang natitira para sa'yo, para lang ibigay mo sa kanila dahil gusto mo maging katulad ng pagmamahal ng Diyos, pero mali. Ang sabi niya, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya yung pagmamalasakit mo sa ibang tao, nagiging dangerous na. Kasi parang feeling mo, ikaw na yung tumatayong God. Tayo na yung tumatayong God sa kanila. Sumusobra na. Kaya nagiging hypocrite na po yung pagmamahal natin. Kasi how can you give? Diba? Kung wala naman sa'yo, paano ka makakapagbigay sa kanila kung wala kang damit? Amen? Diba? Paano pa tayo makakatulong kung wala na tayong lakas? Naubos na kasi hindi na natin minahal yung sarili natin. Diba po? Kaya alam niyo po, oo nga Lord, no, malaki talagang basag sa akin to. Na po, hindi lang kayo, ako rin po, tinatamaan ako. Sa salita ng Panginoon, oo nga, no? Kasi parang ang feeling ko rin, no, dahil nauna yung mahalin ko yung Diyos, ng buong lakas ko, buong pagkatao, buong pag-iisip ko, parang ganun din yung gagawin ko sa ibang tao. Pero oo nga, no, naunawaan ko kanina, nung kinakausap niya ako, anak, hindi ko sinabing mahalin mo sila, katulad ng pagmamahal ko sa kanila dahil walang kahit sinong makakagawa nun sa inyo. Dahil you have human nature. At hindi yun madaling mawala sa inyo, yung human nature na yun, hindi yun madaling mawala sa inyo, laging nandun yun. Kaya nga kinumpara ko na lang sa sarili ninyo, hindi sa akin. Amen? Ang linaw po nun, mahalin daw natin ang kapwa natin, katulad ng pagmamahal natin sa sarili, hindi katulad ng pagmamahal ng Diyos. Pero, di ba, kinukumpara din ng Panginoon. Hindi pwedeng maging saliwa ang salita ng Panginoon dahil sa pagmamalasakit natin sa tao. Kung nagmamalasakit ka sa tao, 'di ba sabi niya, pag may nakita ka bang namamalimos at hindi mo binigyan at ipapanalangin lang kita wala kang binigay, 'di ba? Do you think pagmamalasakit 'yon? Ganun ka ba magmahal sa sarili mo? Yun lang yung sinasabi ng Panginoon. Kasi kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin, sabi din ng Diyos, hindi pwedeng magsaliwa yun. Amen? Kasi kung totoong nagmamahal ka sa Panginoon, ang pagmamahal nararamdaman sa puso eh. 'Di ba? Kaya mo minamahal, kaya ka nagiging broken heart, 'di ba? Kapag iniwanan ka, nararamdaman mo 'yon through your soul, tumatagos 'yon. Kasi may pakiramdam yung soul mo na nagbabalik ka ng pagmamahal sa ibang tao. Bukod pa sa spirit mo na nagdadagdag ng pag-ibig sa'yo. Tingnan nyo, kaya kahit wala tayong Holy Spirit noon, nakakaramdam pa rin tayo ng broken heart, di ba? Pag iniwan tayo ng boyfriend natin, pag sinaktan tayo ng mga mahal natin sa buhay, nakakaramdam pa rin tayo noon. Kasi merong soul. Amen? Soul siya. Merong soul na nasa loob ng katawan natin na nag-ooperate sa flesh natin, sa emotion natin, sa pag-iisip natin, sa pakiramdam natin. Amen? Excuse me po. Kaya, yung approach po natin, mali. Kaya yung pagmamalasakit natin, kinukonsume tayo ng sarili natin. Kaya, nakakalimutan po natin yung opportunity na dapat kinakausap natin Panginoon para maturuan tayo ng Diyos, para ma-lead tayo, para hindi po stress ang mangyari sa atin. Para hindi anxiety ang nangyayari sa atin. Pero paano tayo pupunta sa place na to? Paano tayo pupunta sa ganong klaseng place? Kasi kinukonsume na nga tayo ng sarili natin eh. Wala tayong kapangyarihan sa lahat ng bagay na yon.
No? Kaya, bago po mangyari sa atin yon, magkaroon tayo ng anxiety, no? Ang gawin po natin, mag-approach po tayo. 'Di ba? Sa may kakayahan. Amen? Sa able, instead approaching na po sa mga bagay na hindi naman natin kayang gawan ng paraan o wala naman tayong kapangyarihan, why not na mag-approach tayo sa God na able na sinasabi, 'di ba? Yung God na able to do exceedingly abundantly above all you can ask, think or imagine. Amen? 'Di ba yun yung salita ng Diyos? Pabasa nga po sa Tagalog, Ate Billie Jean, Ephesians 3:20 po. Yan, Ephesians refers to yan, sabi siya ay nakakagawa na sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang ginagawa sa atin. Ulitin nyo nga Amen po. po. Ulitin nyo nga po, Ate Billie Jean. Sabi po sa Efeso 3, verse 20, siya ay makakagawa ng pinakahigit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Pinaka. Ate Billie Jean, hindi ikaw, hindi ako. Siya. Siya pala. Di ba? Siya pala yung may pinaka magagawa ng higit pa sa lahat. Amen? Sa lahat. So, ibig sabihin, lahat ng creature dito sa mundong ito, lahat ng nilikha niya dito, siya ang makagagawa. Hindi ikaw, hindi ako. Diba? So, why not? Na mag-approach tayo sa Diyos na yon na makagagawa ng higit pa, yung makapangyarihan, diba? Yung exceedingly, yung abundantly. Na higit pa sa kaya nating isipin at imaginein, hindi yung ikaw. Diba? Hindi yung ako na ang nagkukonsume ng lahat ng bagay. Amen? Kaya po tayo kinakain ng sarili natin. No po? Kinakain tayo ng anxiety, kinakain tayo ng pag-aalala, kinakain tayo ng pagmamalasakit natin, pero wala tayong magagawa sa kanila dahil hindi natin binibigay dun sa able. Kaya hindi tayo nagiging stable. Amen? At totoo yun. No po? Nagsisinungaling lang tayo sa sarili natin kung tayo po ay magpapatuloy sa sarili natin. Kasi hindi natin kayang paglabanan ng calamity, hindi natin kayang paglabanan po yung kahirapan na nangyari sa atin. Amen? 100% tama tayo doon sa pag-aalala na yon, no? Hindi kasinungalingan yung pag-aalala na yon na mag-alala ka dahil ikaw na lang ang tumatrabaho sa buhay mo at tinanggalan mo ng part yung nag-create sa'yo. Yung may kapangyarihan sanang tumulong sa'yo. Dahil ikaw na ang nag-alala. Hindi mo na rin siya ma-please dahil wala ka na rin pananampalataya, mas maliit na rin ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa ibon, at para ka na rin unbelievers mag-isip. Kaya kahit magmalasakit ka sa ibang tao, wala ka nang magagawa. Kasi yung pribilehiyo niya na minsan, pinupuno ka niya ng problema kasi ang gusto niya, yung wala ka nang maeksitan. Alam niyo po yung ganon na sunod-sunod na yung problema mo na wala ka nang maeksitan. Ang gusto lang naman niya na magkaroon siya ng opportunity sana, Ate Pabrin, na makausap ka, pero hindi mo pa rin binigyan ng halaga, na hindi mo pa rin siya binigyan ng oras. Ikaw pa rin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Hanggang na-stress ka na, nagkaroon ka na ng sakit, di ba? Kasi pilit mong kinaya ng kinaya at kinontrol mo. Wala ka na sa under ng control ng Lord na siya ang in control. Sa calamity, di ba? Sa future ng anak mo, sa health mo, sa health ng asawa mo, sa health ng mga mahal natin sa buhay. Amen? Kaya as long na tinatry natin sa sarili natin na maibigay yung future ng mga mahal natin sa buhay without God, mahirapan tayo. Kasi ang sabi sa Bible, because of Him, we live. Dahil sa Kanya, nabubuhay tayo. Because of Him, gumagalaw tayo. Because of Him, di ba po,
Nakakapag-isip tayo. Because of Him, may understanding tayo. Because of Him, may knowledge tayo. Amen? Pero kung ihihiwalay natin yung sarili natin doon sa because of Him na yon, diba? Doon sa Diyos na yon, anong kaya nating ibigay at i-provide para sa mga taong minamalasakitan natin kung ikaw na ang tumayo sa lahat ng mga minamalasakitan mo? Amen? Pero kung tinake mo sana yung approach na yon, diba? Na if God is with me, who against me? Di sana natayuan natin yung mga bagay na minamalasakitan natin, hindi yung pareho ng minamalasakitan mo, pareho na kayong bumagsak. Pare-pareho na tayong babagsak kapag ganun po ang nangyari sa atin. Kasi alam naman natin that everything sa mundong ito, hindi magwo-work out without Him. Lahat ng bagay sa mundong ito, apart from the Lord, wala. Kaya may issue sa atin. May issue po sa atin. Na po? Especially po, kapag kinuha natin yung mga bagay na dapat Diyos ang nagmamalasakit. Kaya lang, si Lord yung tinanggal mo, tas ikaw na yung nagmalasakit. Tayo na ang nagmalasakit sa mga bagay na dapat siyang nagmamalasakit. But because that is human nature. Diba? Human nature. Nakalimutan natin yung consecrated na tinatawag. Nakalimutan natin that ginawa lang tayo ng Diyos. Amen? At sabi, lahat ng pangangailangan natin, by His grace, sabi po ng salita ng Panginoon, ipagkakaloob po sa atin. Hindi ng sarili natin. Hindi po ng sarili natin ang makapagpapaloob nun sa atin. Nag-yield tayo sa sarili natin at hindi na po sa Diyos tayo nag-yield. Imbis na ang panalangin natin, Father, whatever you want to do, diba? Do it. O kaya, Lord, di ba, nananalangin tayo na hindi ako kikilos dito kung alam ko na hindi kita kasama. Pero kapag nandun na tayo sa sitwasyon na gano'n, lumalakad po talaga tayo na hindi natin kasama ang Panginoon. Kaya ano nangyari sa atin? Babalik tayo sa Lord. Lord, tulungan mo ako, Lord. Di ba? How? How can we succeed without Him? How is that possible? Di ba? Gaano ka posible po na mag-succeed ang isang tao nang walang Diyos? Kahit po siguro mag-overtime tayo na mag-overtime sa trabaho natin, kapag wala ka pa ring Diyos, paikot-ikot ka lang, pa-circle lang. Lahat tayo kilala natin ang Diyos. We know God, we know Jesus. Pero pag nagkaroon po tayo ng problema, na po, hindi natin maintindihan si Jesus. Hindi natin maunawaan yung living by Jesus. Hindi ba natin naintindihan that Jesus is our lifeline? Hindi daw ba natin naiintindihan na si Jesus ang lifeline natin? No Jesus, no life. Yun ang rule natin. No Jesus, no life. Kung wala kang Jesus sa buhay mo, walang buhay. Kahit pa magpaikot-ikot yung buhay mo, kahit pa magkaroon ng twist ang buhay mo, kahit pa magkabuhol-buhol yan, kapag may Jesus ka, lalabas ka doon at the end. Pero kahit diretso lang ang daan mo, pag wala kang Jesus, hindi ka makakapunta sa dulo. Sabi po ng Panginoon, binigyan niya tayo ng spirit ng hindi espiritu ng takot, kundi pagmamahal, kapangyarihan, at sound of mind. Pero kung hindi natin maririnig yung sound of mind na yon, yung sound na yon, tapos nag-a-approach tayo para sa bukas ng walang Diyos, dahil wala tayong pangunawa sa Panginoon, paano natin ma-approach yung bukas ng walang Panginoon? Diba? Kaya tayo hindi nagiging stable, kaya hindi tayo nagiging certain. Kasi wala tayong Diyos. Kahit kilala natin yung Diyos. Lumalakad tayo na walang Diyos. Kaya maraming tayong pinagmamalasakitan na hindi po natin mabigyan ng garansya.
Kaya kung ikaw at ako, ay may Diyos, may garantiya po tayo para sa bukas natin, tama? Pero kung wala tayong Diyos, wala din po yung assurance at insurance yung bukas natin. 'Di ba? Ano yung magiging guarantee natin sa lahat ng bagay? Sa lahat ng bagay po Hindi ko sinasabi na pamilya mo lang. Kung wala kang Diyos, wala kang guarantee sa lahat ng bagay. Sa kotse mo, sa tahanan mo, sa negosyo mo, sa sakit mo. Sabihin mo kung ano. Kasi kung wala ka sa Diyos na to, wala ka talagang garantiya. Kahit saan. Kahit pa sabihin mo na nag-insurance naman ako nung matay ako, tingnan natin. Sige. Tingnan natin kung yung insurance na yun hanggang saan tayo dadalhin. Kaya nga madalas po nakakalimutan natin na without Him, we cannot ensure. Anything at everything po, we cannot guarantee. Hindi ko kayang garantihan yung anak ko na mabuhay sa buhay niya, na mabuhay siya o paano siya mabubuhay. Hindi ko kayang garantiyahan yon. Wala ako lagi sa tabi ng mga anak ko. Hindi ko sila lagi napapanood. Pero God is able. Kahit pa mag-alala ako na mag-alala, wala akong magagawa. Kung hindi ko naman sila nakikita. Pero kung meron tayong Diyos, di ba? Meron tayong Diyos na omnipotent, omnipresence, na kahit saan nandun yung pamilya natin, alam natin na maaabot sila, alam natin na maiingatan sila. Di ba? Kaya lang, ang ginagawa natin, paano na ibukas? 'Di ba? Wala pang ganito yung anak ko, ganito. Wala pang ganito sa wala pang uniform, 'di ba? Bukas pa lang 'yon. Sa isang araw pa lang po problemahin. Na-torture na natin yung utak natin sa pag-aalala. Hindi ba God is the same yesterday, today, and forevermore? 'Di ba? Na kung nag-provide siya noon sa mga tao na mas higit pa sa pangangailangan mo ngayon, hindi ba siya pa rin yung Diyos na katulad noon? Kaya dahil po sa anxiety, sa mga anxiety, sa mga unconscious natin, na hindi natin maiwan at hindi natin mailagay sa kamay ng Diyos. Tayo po yung nagsasuffer. Dahil sa pagmamalasakit natin. Minsan po, kiniklaim daw natin na gusto natin ng Diyos. Para yung Panginoon na lang yung humawak sa bukas natin, 'di ba? Sino po sa atin, no? Tayo lahat. 'Di ba? Walang sinisino. Tayong lahat. 'Di ba? Lord, ikaw na lang yung maghawak ng bukas ko. Sa iyo ko na pinapaubaya yung bukas ko. Bahala ka na sa buhay ko. Pero we're still trying to manipulate. Kahit puso ng ibang tao, gusto pa rin nating imanipula. Bakit hindi nila ako gusto? Hindi ako gusto ng lahat ng tao, samantalang 2 tao lang naman ang against sa'yo. Yun na ba yung buong populasyon ng barangay ninyo para sabihin mo na hindi ka lahat gusto ng tao? Hindi ba enough si Jesus sa'yo? 'Di ba? Ba't kailangan pang mag-compromise sa ibang tao? Ba't kailangan i-please yung ibang tao? Kung bakit hindi ka nila gusto o bakit against sila sa'yo? Diba? Hindi ka naman mapapabagsak ng 2 tao lang na hindi may gusto sa'yo kung gagawin mo lang yung gusto ng Panginoon at yun lang yung pinagmamalasakitan mo. Pero dahil mas marami kang wino-worry na hindi naman totoong kailangan mong i-care. You care for nothing, parang ganun. Nagmamalasakit ka sa wala namang halaga. Diba? Why don't we just approach tomorrow? Na nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi naman po masamang isipin natin kung ano yung bukas Kasi nature na nga nating ng tao yun na ano para bukas. O ano yung para sa future natin. Kasi minsan tinatanong tayo ng mga tao, di ba? Lalo na sa mga motivation na mga salita, di ba? Sa mga trabaho, di ba? Saan mo nakikita yung sarili mo after 10 years? Saan mo nakikita yung sarili mo after 5 years? Di ba? Lalo dito po sa US, ganun tanong nila, no? Saan mo nakikita yung sarili mo? 5 years from now.
Ba't kailangan mo i-stressin yung sarili mo sa 5 years from now? Eh, yung bukas nga eh. Di ba? Problema mo na, i-stressin mo pa ba yung sarili mo sa 5 years from now? Di ba? Binibigyan lang natin ng punishment yung sarili natin na hindi naman po dapat. But ibigay na lang natin sa Panginoon. Mas alam niya yung bukas mo. Mas maalam niya yung future mo. Dahil mas alam niya yung plano niya para sa'yo. Kaya lang sometimes we plan for 50 years pa nga, 12 years pa lang mangyayari, nagpaplano ka na ngayon, which is hindi po masama yun. It's okay to plan. Di ba? Pero magplano ka, di ba? Nakasama mo yung Panginoon, hindi yung sobra ka ng stress. Andun pa yan sa next year, binoproblema mo na yung sa next year. Di ba? Yung bukas pa nga, yung ngayon nga yung problema mo, hindi mo problemahin. Hindi yung ano, di ba po? Yung ganon, yung masyado nating ini-stress yung sarili natin, harapin natin kung ano lang nasa plato, yun lang muna, one at the time, ito lang muna yung ngayon. Di ba? Hayaan mong ang bukas na mag-alala sa bukas. Sasabihin po ba yan ng Panginoon kung wala siyang gagawin para doon? Kung paano man po solusyonan ng Panginoon yung bukas natin, hindi po natin problema yon. Pero ano pong nagiging problema natin? Dahil pinoproblema natin yung gagawin pa rin na paraan ng Diyos para bukas hindi tayo ang Diyos. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. We're not God. Hindi ikaw ang Diyos, hindi ako ang Diyos para isipin mo pa kung paano yun lulusutan ng Panginoon. Kasi gumawa man siya ng himala, hindi mo yun kaparaanan, kaparaanan yun ng Diyos. Kaya tama na yung pagpapunishing mo sa sarili mo. Dahil sa pagmamalasakit mo. Kaya maraming mga tao sa church ang nagpapakamatay. Kahit pa sabihin mong mananampalataya, mababalitaan nyo po nagbibigti. Mababalitaan nyo po, di ba? Patay na. Mababalitaan nyo po, baliw na. Kaya yung ibang tao, di ba mananampalataya yan? Di ba lagi nag-church yan? Hindi po ang church ang makapagbabago sa atin. Hanggat hindi natin nire-repent yung mga isip natin. Hanggat hindi po natin pinapatransform sa Panginoon yung puso at isip natin. Babalik at babalik pa rin po tayo sa paniniwala na ganyan kung hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manguna po sa buhay natin at mag-surrender tayo ng totoo sa Kanya because He is able. We're not able. Ang gusto niya lang sa atin, maging available. Know the difference. Merong trabaho mo, merong trabaho niya. Diba po? Know that we can face tomorrow because Jesus is with us and with them. Isipin natin na mahaharap natin yung bukas kasi kasama natin yung Diyos at kasama ng Diyos yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. That's why we face tomorrow. Kasi may Jesus tayo sa bukas. Kilala natin yung may hawak ng bukas. Our children will overcome, 'di ba? Matapagtagumpayan nila, 'di ba, yung kanilang bukas dahil pinakilala mo si Jesus sa kanila. Gawin lang natin yung part natin. Huwag yung sobrang pagmamalasakit na kahit malaki na sila, pati problema nila, pinoproblema pa rin natin. Kaya tayo ngayon ang nabibigatan dahil sa pagmamalasakit natin na dapat hindi na tayo ang nagko-consume, kino-consume pa rin natin. Kasi may pagdadaanan din yung mga anak natin, hindi rin pwedeng straight line yung buhay nila. Ang buhay nila pa-twist-twist din. Pero meron nga pong lifeline eh. 'Di ba? May lifeline na kailangan sa Diyos po tayo lumalakad. May lifeline na kailangan ang bukas natin kasama natin ng Panginoon para po tayo maka-overcome at makarating tayo sa end. Because God is with us. Because God is our Emmanuel. Amen? Kaya nga minsan, matanda na kasi ako. Matanda na ako, hindi ko man naabot yung hindi ko man naabot yung mga dapat kong naabot. 'Di ba? Kanino mo kinukumpara 'yung sarili mo? Tumanda na ako, marami akong na-miss na mga bagay. 'Di ba? Pero buhay ka pa, ba't di mo gawin? 'Di ba? Kine-claim mo na na-miss mo agad, ba't buhay ka pa naman, 'di ba? Pwede ka pong magkaroon ng pagkakataon. Tinutuldukan na minsan natin. Kaya yung approach po natin, tsaka yung concept natin, ito yung nagiging
disturbing po completely sa ating mga isip. Kaya po tayo nagpe-failed sa pangunawa na gustong maunawaan sa atin ng Panginoon. Ang gusto po ng Diyos, ang kapanawagan niya sa atin ngayon sa mensahe na to, tumayo naman daw po tayo as a children of God. Tumayo naman daw po tayo, di ba? Na totoong hindi lang bukang bibig natin na anak tayo ng Diyos, kundi kahit sa action, kahit sa mind, di ba? Kahit sa pagkilos, anak tayo ng Diyos. Kahit po sa panalangin. Yun ang sinasabi niya. Minsan I don't think po niro-roll na lang siguro ng Lord yung mata niya sa atin. Ano ba naman yan, anak? Hindi mo ba naintindihan na sinabi ko yung needs mo, hindi mo na dapat pinapanalangin. Dapat alam mo na yan na binibigay ko yan by my grace and glory, di ba anak? Na dapat wala kang anxiety, ganito. Kasi dapat alam mo, di ba? Na you are blessed. Pero bakit hindi nagmamanifest sa buhay natin? Amen? Kaya po, ang inaano sa atin, ang pinapakausap ng Panginoon sa atin, even sa mga prayer daw po natin. Di ba po? That Lord, I want to move, di ba? Sa place na kung saan ka mag-move, dun din ako. Di ba? Na Lord, di ba? Ayoko na pong mabother sa sarili ko. Na ako yung nag-aalala, nagmamalasakit sa iba, sa mga bagay na yung ini-expect mo na dapat hindi naman ikaw nag-expect sa kanila. Pero ikaw ang nagkakaroon ng mga anxiety dahil sa beyond expectation na hindi kayang abutin ng isip mo, inaabot mo. Dahil sa pagmamalasakit mo sa kanila. Na yung hindi ka na mag-aalala na, Lord, I won't worry for my tomorrow kasi alam ko na ikaw yung nasa bukas ko. Di ba po? Yung ganun po yung mga mindset daw natin, na po na mag-ano sa ano natin, na yung pagmamalasakit natin sa ibang tao, wala pong masamang magmalasakit tayo. Na po, pero malasakitan din daw natin yung mga sarili natin. At yung pinaunawa niya sa atin, na mahalin natin sila, di ba? Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero kung napapabayaan mo na, ang pagmamahal mo sa sarili mo, hindi po yun pagmamahal. Amen. Kasi katagumpayan yung nakahanda sa atin eh. Di ba po? Sabi nga ng salita ng Diyos, we are the head, not the tail. Amen. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ano po, medyo, kasi yung bawat points po talagang, para sa akin po, tinuturuan talaga tayo ng Panginoon na magtumayo po tayo. Kaya, next week po, pag-aralan po natin yung desire, yung pangatlong category ng desire. Ano po, so na-take up na natin yung needs, na-take up po natin ngayon yung cares, no? That is the dangerous, no? Dangerous po ang cares. Kasi dahil sa pagmamalasakit natin sa ibang tao, no po, tayo po yung bumababa. Minsan dahil sa pagmamalasakit natin sa ibang tao, yung pinagmamalasakitan natin ang umangat at tayo naman ang bumaba. No po, maging matalino po tayo. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ano po? Let's pray. Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa mensahe ng araw na to. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa karunungan mo. Lord, tunay po na nasasaktan kami. Masakit po para sa amin, Panginoon, ang mga mensahe. Pero ito po, kung ito ang magtutuwid sa amin, sa pananaw namin at pangunawa namin, kung paano kami makaka-overcome, Panginoon, sa mundong ito, na ang lifeline namin, Panginoon, nakatuon sa'yo. Na without you, Panginoon, wala kami. Na ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng Espiritu na magdadirect sa amin, maglilid sa amin, Panginoon, at magtuturo sa amin. Lord, turuan mo kami na lumakad kasama ka. Turuan mo kami na i-guide kami, Panginoon, sa lahat ng desisyon namin. Na ang bukas namin, Panginoon, na hindi kami mag-alala dahil alam namin na ikaw ang may hawak ng bukas namin at even ang kinabukasan, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, na higit sa kaya naming isipin ang kaya mong gawin, Panginoon. Lord, na magagawa mo lahat ng bagay, Panginoon, para sa amin. Kaya Lord, patawarin mo kami sa mga bagay, Panginoon, kung ano man yung bagay na pinag-alala namin, na hindi kami nagkaroon ng pagtitiwala sa iyo, na binaba namin sarili namin, Panginoon, dahil sa hindi namin pangunawa, Panginoon, at inuunahan namin yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay namin, Ama. Kaya purihin at dakilain ka, O Diyos,
Salamat, Panginoon, na tinuro mo sa amin na maging kasama ka namin sa bawat paghakbang namin, Panginoon. That you are able sa lahat ng bagay, O God. Hallelujah. Lord, purihin ka, dakilain ka, luwalhatian ka, patuloy ka pang mangusap sa amin, Mama. Kailangan namin ng pangungusap mo, kailangan namin ng guidance mo, Panginoon, kasi hindi kami magtatagumpay sa buhay na to, Ama, kung hindi sa'yo. Kaya, Lord, salamat sa Espiritu Santo mo na patuloy na nangungusap sa amin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin dahil ang tunay na nagmamalasakit sa amin ay ikaw, Panginoon. Kaya lahat ng burden namin, Panginoon, itinataas namin lahat sa iyo, Panginoon, Lord, na matayuan namin that we are the Son of God, Panginoon. We are sonship. May sonship kami, Panginoon, that we are the children of God dahil yun ang salita mo sa amin, Panginoon. Mananagumpay kami. We are conqueror. We are blessed, Panginoon. At lahat ng bagay, Panginoon, na pangangailangan namin, ibibigay mo by your grace and by your mercy, Panginoon. In the mighty name of Jesus, ito po ang aking samot dalangin, Ama, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan, glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Purihin ng Panginoon sa buhay mo, Ate Beverly, sa napakaganda at rebuking na mensahe po ng ating Panginoon. Salamat.